Magandang umaga mga mag-aaral. Magandang umaga po, Binibining Bayot. Ako nga po pala si Binibining Evelyn Bayot, ang magiging guro ninyo sa oras na ito. Layunin: maipamalas ng mag-aaral ang kakayahan sa paggamit ng mga karaniwang salita sa pagbuo ng wastong pangungusap. Makilala at matukoy ng mag-aaral ang iba't ibang estilo ng pagsulat sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga talata. Makabuo at makapagsuri ang mag-aaral ng maayos na talata na may wastong baybay, sapat na detalye at malinaw na pagkakasunod-sunod ng ideya. Bago tayo magsimula sa ating mga gawain, meron tayong mga gawain ng pang-individual, pang-dalawahan, at pangkatang gawain. Handa na ba kayo? Opo. Ngayon naman ay magsisimula na ang ating pang-individual na gawain. Magkuha ng isa at ipasa ito sa likod. Pakibasa ng panuto ng sabay-sabay. Isa-isang pumili ng limang karaniwang salitang ginamit sa pang-araw-araw. Halimbawa, ulan, paaralan, laro, pagkain, guro. Gamitin ang bawat salita sa isang simpleng pangungusap. Naintindihan lang ba ang inyong gawain sa pang-individual? Oo. Ngayon naman, may mga pamantayan dyan at yan ang inyong basihan sa paggawa ng inyong gawain. Maaari na kayong gumawa ng inyong gawain, bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto. Ang inyong 3 minuto ay magsisimula na. Ngayon, tapos na ang inyong 3 minuto. Sino ba dito ang gusto voluntaryo na basahin ang kanilang pangungusap na ginawa? Sige, Binibining, si Bumit, pumunta ka rito sa harap. Ang libro sa lista nakalagay. Tama ba ang pangungusap na ginamit ni Binibining si Bumit? Tama. Bigyan natin ng 3 palakpak si Binibining si Bumit. Ngayon naman, Ginoong Jovan, ikaw naman dito ang magpresenta sa harap. Ang pera ay nasa pitaka. Tama ba? Opo. Tama. Bibigyan natin ng 3 padyak si Ginoong Jovan. Ngayon naman, tapos na tayo sa ating pang-individual na gawain. Ang gagawin naman ninyo ay ang pangdalawang gawain. Pumili kayo ng inyong pares. At ito naman ang inyong gagawin. Basahin ninyo ang panuto na aking binigay na kopya sa inyo. Basahin ang isang maikling talata, mag-usap ang magkapareha at tutuin kung ano estilo ng pagsusulat ang inaramit. Nagsasarawan, nagsasalaysay, nanganganilan, nagpapaliwanag. Salamat anak at nandiyan na rin ang inyong mga pamantayan sa inyong gawain. Maaari na kayong magsimula. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang gawin ninyo ang inyong gawain. Ngayon, tapos na ang inyong 5 minuto. Sino ang gusto magpresenta dito sa harap? Kami. Sige, una, ang grupo ni Ginoong Cañete. Magandang araw sa inyong lahat. Base sa aming pagbasa sa talata na binigay ni Binibining Bayot, ang talata ay Naglalarawan. Ang ganda ng sunset dito, no? Bulong ni Leza habang nakatingin sa malayo. oo nga, sagot ni Marco. Parang sinusundan ng langit ang karagatan mula sa
abo hanggang sa pulang sunog ang kulay. At yun lang po. Sige, bibigyan natin ng 5 palakpak si Ginoong Raymart at Ginoong Taasini. Ngayon naman, tuhayin natin ang kanilang ginawa nila Binibining Sibuyas. Base sa aming binasang talata, ito ay nagsasalaysay. Saan ka pupunta, Ana? Tanong ni Christine habang nilalakad sila sa party. Pupunta ako sa bahay ni Lola, sagot ni Ana. Sasama ako, gaya ni Christine. Baka may pasalubong siya sa akin. Yun lang ako, maraming salamat. Bibigyan natin ng 5 palakpak din ang pares ni Binibining Sibuyas. Ayan! Dahil tapos na kayo, dadako naman tayo sa pangkatang gawain. Kayo ang magiging unang pangkat at kayo naman ang magiging pangalawang pangkat. Narito ang inyong gawin. Pakibasa ng mga panuto. Pumili ng isang pamagat. Halimbawa, ang lihim sa loob ng aklatan. Bawat miyembro ng grupo ay magsulat ng isang bahagi ng kwento. Simula, gitna, wakas. Ayan, naintindihan ng mga panuto. Oo! Nandyan na din ang inyong mga pamantayan sa paggawa ng talata. Bibigyan ko lamang kayo ng 7 minuto upang gawin ang inyong talata. Pagsisimula na ang oras. Ayan! Tapos na ang 7 minuto. Sino ang gusto mag-voluntaryo na magiging una? Sige, Ginoo Cañete. Punta ka dito sa harap. Ito po ang nagawa namin ayon sa panuto. Ang pag-ibig ay parang halaman. Kailangan ng pag-alaga at pamamahal. Sa bawat yakap, ngiti at pag-unawa, ito'y lumalago at yumayabong. Kamit may uunos man, kung may pagmamahal, kakayanin at lalago pa siya. Sige, ang pangalawang pangkat naman. Ito ang aming nagawang maikling talata. Ang pag-asa ay parang maliit na ilaw sa dilim. Kahit sa gitna ng pagsubok o kalungkutan, ito ang nagbibigay lakas upang mapatuloy. Tulad ng liwanag ng araw, pagkatapos ng mahabang gabi, ang pag-asa ay nagbabalik ng sigla at pag-asa. Pag-asa sa buhay. Ayan! Tapos na ang inyong pang-individual na gawain, pang-dalawahan, at pangkatang gawain. Diyan, nagtatapos ng ating mga gawain. Maraming salamat. Maraming salamat po, Binibining Bayot. Ang mga gawain ay nakatuon sa paglinang ng kasanayan sa pagsulat at pagsusuri. Sa individual na gawain, pinasasanay ang mga mag-aaral na bumuo ng pangungusap gamit ang karaniwang salita. Sa pangdalawahan, tinuturuan silang kilalanin at suriin ang iba't ibang estilo ng pagsulat. Sa pangkatang gawain naman, pinauunlad ang kakayahan sa paggawa ng talata at ang kasanayan sa pagbibigay ng puna batay sa baybay, detalye at organisasyon ng ideya. Sa kabuuan, ang mga gawain ay naglalayong paunlarin ang kakayahang magsulat, umunawa
at magsuri ng teksto sa iba't ibang antas ng kolaborasyon. Konklusyon. Sa pamamagitan ng mga gawaing isinagawa na ipakita ng mga mag-aaral ang iba't ibang antas ng kasanayan sa pagsulat, mula sa simpleng paggamit ng salita sa pangungusap, pagkilala sa iba't ibang estilo ng pagsulat, hanggang sa pagbuo at pagsusuri ng isang maikling talata. Naituro at naipadama sa kanila na ang pagsulat ay hindi lamang teknikal na gawain, kundi isang proseso ng pagbuo ng ideya, paglinang ng kaisipan, at pagbabahagi ng malinaw na mensahe. Dahil dito, nahubog ang kanilang kakayahang magsulat ng may tamang anyo, wastong baybay, at organisadong kaisipan na mahalagang pundasyon para sa higit pang mataas na antas ng pagsusulat.